Sa layuning pagaanan ng ekonomiya ng Pilipinas, bawasan ang pagsisikip ng trapiko, pahusayin ang koneksyon, bawasan ang mga carbon emissions, at pahusayin ang seguridad sa pagkain sa buong kapuluan, ang pamahalaan ay naglunsad ng isang ambisyosong plano sa pagpapaunlad ng Riles na naglalayong gawing moderno at makabuluhang palawakin ang pambansang network ng tren. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Susuportahan ng Estado ang isang multi-bilyong dolyar na programa sa pamumuhunan upang bumuo ng mga bagong linya ng tren, pagsamahin ang umiiral na infrastruktura ng tren, at ipakilala ang mga makabagong teknolohiya ng sistema ng tren, kasama sa plano ang pagbuo ng mga high-speed rail network, suburban commuter lines, at inter-island connections, na nagmamarka ng isang pivotal shift tungo sa sustainable at mahusay na pampublikong transportasyon. Isa sa dalawang major railway flagship projects na ilalabas sa lalong madaling panahon ay ang North Luzon Railway Project, na kilala rin bilang Gaamianan Express, na may humigit kumulang 1,300 kilometrong high-speed at commuter lines na nagkokonekta sa Clark Freeport Zone sa Pampanga sa Cagayan Export Zone sa Cagayan Valley hanggang iba pang 12 probinsya sa rehiyon. Susunod ay ang pinakahihintay na Mindanao Railway Project, na tinatawag na The Eagle Express, na may humigit kumulang 1,500 kilometrong high-speed railway system na nag-uugnay sa lahat ng pangunahing lungsod sa rehiyon ng Mindanao. Ang sistema ng Riles na may kagamitan na nilagyan ng mga makabagong tren ng pasahero at kargamento na may kakayahang tumakbo hanggang 180 hanggang 200 kilometro bawat oras. Ang mga plano ng Riles ng Pilipinas ay nagpapalawak ng abot nito sa mga rehiyong kulang sa serbisyo, na may mga planong magtayo ng mga bagong linya sa Bicol, Palawan at Visayas. Ang inclusive approach na ito ay naglalayong tulay ang agwat sa pagitan ng rural at urban na mga lugar, pagbukas ng mga pagkakataon para sa pag-unlad ng ekonomiya at pagbibigay kapangyarihan sa mga komunidad sa buong bansa. Ang paglikha ng mas maraming economic power hub at turismo ay nakikitang hindi maiiwasan habang umuusbong ang sistema ng tren, na humahantong sa higit na pag-unlad ng bansa. Bahagi ng mga hakbangin ng plano sa pagpapaunlad ng Riles ay ang pagbibigay prioridad sa pagpapanatili, na may pagtuon sa paglipat ng teknolohiya sa pamamagitan ng pagtatatag ng unang Philippine Railway Academy ng bansa, na magbubukas ng First Railway Engineering Course, at inaasahang bubuo ng kinakailangang railway engineers, at railway specialists para sa future modern railways. Walang fundamental na teknikal o teknolohikal na hadlang upang pisikal na i-konekta ang Luzon, Visayas, at Mindanao sa isang network ng tren sa pamamagitan ng mga tulay at lagusan. Sa parehong paraan na nagawa ng Japan na tulay ang Tsugaru Strait upang i-konekta ang Honshu at Hokkaido sa pamamagitan ng 53.8 kilometrong Seikan Tunnel. Na binuksan noong 1988, kasama ang South Korea, Taiwan, at China na lahat ay mayroong kanilang mga network. Bukod sa iba pang mga bansa, noong nakaraang taon, binuksan ng Indonesia ang una nitong serbisyo ng high-speed na tren, na nababawasan ang oras ng paglalakbay mula Jakarta papuntang Bandang mula 3 oras hanggang 45 minuto lang, na may planong palawigan ang linya sa Surabaya. Sa kasaysayan, higit pa, mayroon ng Pilipinas mas malawak na network ng tren kaysa ngayon na maghahatid sana ng infrastructural antecedent. Bukod sa mga linya ng Luzon na nag-uugnay sa La Union at Bicol, bago ang ikalawang digmaang pandaigdig ay mayroong linya ng Cebu na tumatakbo mula Argao hanggang Danao, gayon din ang linya ng Panay na nag-uugnay sa La Paz at Haro sa Rojas City. Kahit pagkatapos ng digmaan,
Ang mga riles ng Luzon ay gumagana at marahil ang isang tagamasid noong 1960s ay makikita na ang Pilipinas ay nasa landas upang sundin ang pangunguna ng Japan sa high-speed na riles. Samantala, kabuuang 741.4 bilyon pesos na capital expenditures CAPEX ang inilalaan para sa development ng maramihang mga railway project sa Luzon at Mindanao, ayon sa Department of Transportation, DOTR. Sinabi ni Timothy John Batan, ang Transport Undersecretary para sa mga riles, sa isang virtual presser na ang gobyerno ay naglalaan ng budget para sa 11 mga proyekto ng riles upang mabawasan ang pagsikip ng Metro Manila at upang ilipat ang bansa sa pag-unlad. Binanggit niya na noong 2017, ang pagsisikip ng trapiko sa Metro Manila ay may taunang gasto sa ekonomiya na halos 1.3 trilyon pesos. Ang CAPEX spending program ay inaasahang magsusulong ng mga pangunahing proyekto ng tren sa bansa, na may pinagsamang halaga ng proyekto na 1.669 trilyon pesos. Sinabi ni Batan na ang rail network ng bansa ay nakikitang lalawak sa 1,209 na kilometer sa 2025 mula sa 77 kilometro lamang noong 2016. Ito ay maihahambing sa 170.2 kilometro rail network ng Jakarta, 470 kilometro ng Seoul, 700 kilometro ng Tokyo, at 670 kilometro ng Shanghai. Bukod sa sariling budget ng bansa, sinabi ni Batan na ang pagkukunan ng pondo para sa mga proyekto ng riles ay kinabibilangan ng Official Development Assistance o ODA, na mga pautang mula sa Japan International Cooperation Agency, Asian Development Bank, ang gobyerno ng China, at mula sa Public-Private Partnership (PPP) scheme.